panahon ng mga aming mga ninunod dito, ng ninuno ng aming mga magulang. So, nataunan po nila na malakas yung pag-ulan, malalim po yung tubig, na malakas yung agos na dumadaloy sa sapang ito. So, yun po natawag nila na bek. Yung ibig pong sabihin ng bek, yun po yung malakas na agos. Parang dayo-dayo po yung kanilang pamumuhay. Hanggang sa kasalukuyan, ito, kami nagiging permanente na dito sa lugar na ito. Kasi ito, tinatawag na buk, ay dahil kung mag-ano ng tubig dito, itong malakas ng agos, papunta sa ano, hanggang dito yung tubig. Kaya tinawagan nila na buk. Ang mga tagbanot, daming tagbanot. Tanggalin dito sa ano ng kuron, paikot doon. Paano yan? Hanggang Kalawit. Kung saan-saan dyan. Alam mo pamumuhay namin? Kaming mga matanda, nangungurot. Tagbano, sa ganito ay dahil yung anak buhay nila sa ano, yung iba sa dagat. Yung mga babae sa bundok, yung kurot. Ay, kung minsan, mayroong ano, maglakas-lakas ng hangin, hindi ka rin makahanap buhay. Mag-ulan, hindi ka rin makalakad. Oh. Talagang ganyan. Kaya kung minsan nakaano ka ng kahirapan ng konti, yan ang hanap buhay namin. At saka ito, yan ang hanap buhay namin. Hanggang ngayon na lang, matanda na kami. Dahil ba ito, yung tawag sa amin, itong ginagawa ko panglan, yung mayroong pagtinit. Kaya ito ginagawa namin. Kasi yan talagang trabaho namin. Tinuruan lang kami. Yan ang hanap buhay ng mga tagbanwa dito. Tinuturuan ng mga matanda. Dito sa lugar namin, napakaganda rin yung aming mga lugar para sa amin na hindi kami naapektuhan sa mga hanap buhay namin kagaya nung unang panahon na ay kinukwento ng aming mga ninuno na sila ay sagana sa isda, sagana sa anumang bagay na galing sa kalikasan. Sa ngayon, nararanasan namin ang kahirapan dahil sa marami ng dayuhan na pumupunta rito, na napapagbawalan na kami at saka yung mga pangingisda na gumagamit sila ng mga iba't ibang uri ng pangingisda. Ayan ang minamana namin sa mga magulang namin. Ganon din ang ginagawa ng mga magulang namin.
kapatid ko, Crescito. At wala na sa pangingisda, dalawa kami, pangangawil. Yan ang kinabubuhay sa mga pamilya namin. Masama. Mahirap na mangisda kanina dahil na malabo yung dagat. Pati mahirap. Kaya matagal makakahuli ng isda. Kung wala yung pana, hindi man din kayo marunong sa ibang kuwan, kundi talagang pana, kawil. Wala nang pangita din. Dahil sa masamang pangingisda na ginagamit ng mga dayuhan, nasisira yung mga corals, naglalayas na po yung mga isda, madawala na po halos kaming nahuhuli. Punta naman sa bundok. Ukay ng kamote. Yan ang pagkain ng mga araw-araw. Hindi kami pwede makapangurot dahil nawala na kami tubig dito. Pati na ugat no. Ito bagong tubo na lang po ito. Kaya nalalaman po na may kurot siya. Kagaya po niya. Yan, tubo po ng kurot siya. Lalo na po pag pag mahirap kami makalabas ng dagat, kaya po nang malakas yung hangin o kaya malalaki yung alon. So tapos wala ko kaming ibang matakbuhan para sa aming ikabubuhay na pang pagkain. So kurot po talaga yung lagi naming naisip na ito po yung makakatulong sa amin kahirapan sa kagutuman. Pinapalitan nila bawat isang bigas sa amin ng mga 2 tsupa na bigas, so kaya higit pa rin po doon. Pero hindi po namin ito pinagbibili. Dara ko ng kurot yaman. Ako naman, ito, binabalot ako. Ito yung sinasabi ko na kailangan magiging manipis siya para pag ibabad namin siya sa dagat, agaran siyang mamamatay. Magdamag na amin itong ibabad sa dagat. And then pagka umaga, aahonin namin ito. Tapos, parang tatanggalan siya ng katas na galing sa dagat. Tapos ilagay ulit sa tubig. Bibilang namin ito ng 3 araw mula sa pagkababad sa tubig. Pag hindi ito sumunod doon sa tamang proseso na gawain na ibabad sa dagat, so ganito na nabalatan, direktain siyang lalagain, makakamatay po ito, makakalason po siya.
Katulad niyang nakikita nyo ng mga tuod-tuod na yan na mga parang sumasalingsing siya, yan ay mga kahoy na pinutol nila. Tapos mahaba yan, may mga bulaklak, dinadapo ayan ng mga ibon. Kung umaga na makikita mo sila, pag ikaw napunta dito sa lugar na ito, masisiyahan ka talaga ng lubos. Hindi namin inasahan ang pagkaluntian ng parang na ito ay mapapalitan ng ganitong sistema. Malungkot kung tignan kung minsan, sa mga pagilid nitong mga bundok at sa mga panabi nitong bundok, nandito ang anak buhay namin tulad ng kapari, kurot, kabuan na makakain namin. Pag oras ganito, na gusto namin kumain ng kurot, dahil dito nga kami sa baba, umaakyat kami. Nagdadala kami ng dagat kung saan doon kami magbahay para mabuhay. Nung mga panahon na gusto na namin bungkalin itong lugar, nagbako din kami na gusto naisin may sabihin na magiging taniman na namin dahil malalaki na mga anak namin at kami patanda na. Pero alam mo bang dumating sila, hindi man lang nirespeto ang aming mga koral, pinambunot nila. Kaya kung ako ang tatanungin nyo, nalulungkot din talaga ako na ganito parang na ito nangyari sa kanya. Mula nang lumaki ako dito, nagkaroon ako ng balay na hindi ko akalain na darating sa amin ng ganito. Kaya alam mo, mula nang kami lumaki sa lugar na ito, masaya kaming naglalaro nung mga bata pa kami na kung kami nakakapunta dito sa parang, lalo pag nasusunog ng mga kakatanda ng mga parang malinis, masaya kami nakikipagtakbuhan sa puno, nagtatago-taguan. Pero nung mga panahon pa na kami maliliit, lalayas sa iba-ibang rugan. Yun ang masakit na kung lalayas kami dito at papalayasin kami nila kung saan na kami mapunta dahil wala na kaming rugal na mapupuntahan. Ito na lang ang rugal na ito. Kabila-kabila na kasi itong bilihan dito sa amin. Wala na kami. Magpunta kami ng munisipyo, hindi na kami pansinin. Tatawagan si Mayor na bakit pinababayad, sabihin ni Mayor hindi niya alam. Pero ginagamit naman niya yung ginagamit naman ni Mayor yung kanyang mga panggamit dito sa amin, yung tulad ng kanyang mga truck. Kaya lang nga naman, kung saan magdadaan ng truck, di ba doon naman sa kanya, hindi dapat alam niya. Pero hindi raw niya alam. Yan ang totoo na sinasabi dahil yung mga kasama namin, lagi naman pupunta pero hindi niya pinapansin. Kaya malabo ang gobyerno para sa amin. Para bang sinabi nila kung kami maliliit na tao, hindi na kami ginagalang. Kung kayo dumating nung pasimula, masasabi niyong napakaganda ang rugal na ito. Makikita niyo kung paano magdapuan ng mga ibon dito. Ngayon, tingnan mo, makikita mo pa ba ang ibon? Pa isa-isang magsalita, wala na. Silang lahat ang nagwasak sa aming rugal. Hindi ka mo magtangra, makita nilo Kung saan po yung may nakukuha silang kurot at kung saan po na nakikita nila ng lugar na mayroong mga baboy damo, kung saan yung mga kaparangan na kinakainan ng mga usa, kung saan yung mga manok na labuyo na tinatawag na sa bundok sila nakatira, yung pangangati po yung kanilang trabaho, yun po yung mga lugar na pinupuntahan nila kung saan yung may mga tubig na buhay na doon sila kumukuha ng inumin. Yun po yung mga nasasakop ng katutubo. parang kristal ng salamin. Wala kang makita na dati ganito kalabo. Pero ngayon, ito na ang kanyang kulay. At kami naman, umiigib sa baba para mainom. Hindi kaya ito makaka-apekto sa amin para sa aming kalusugan. Mami ko, sa bagong panganak,
Pag kulang siya ng gatas, ito ang pinapainom ko. Para lumakas ang gatas niya, dinalaga ko ito. Panuli na bagin. Yun ang tawag namin sa bagin na yun. Yung naghahanap buhay po yung Tagbanwa, gusto lang po niya na sa araw-araw mayroong kakainin, mayroon pong hindi magugutuman, magtatanim kung halimbawa na ito man po ay talagang walang-wala na, may tanim na makukuha. Marami silang kaalaman gaya ng mga pagpunta sa bundok, ng mga bagay-bagay na dapat pakinabangan ng katutubong Tagbanwa. Hindi na nga kami makapunta doon sa Kanipahan. Yung bahay namin. Doon sana magsasa kami ng nito. Ay baka ano rin kami nila dyan. Pati yung paggawa ng banig, doon kami nangunguha ng pandan. Doon banda sa ano. Ay hindi na rin kami makabanig, ay wala na rin pandan dito. Doon kami nangunguha. Hindi na rin kami makadaan dyan, mga tanim na. Alis kami dun. Tagal na kami dito. Binili na rin ni Marcos yung Quezon. Naanuhan niya yung mga hayop. Maganda siya ng buhay namin dun. Kaya may kubigan kami. May mga kayugan kami natin kuprasan. Nalapad yung kubigan namin doon. Kamura rin lang ibinigay sa amin. Kaya yung mga tao doon sa Kalawit at saka sa Hakito nagkawatak-watak. Yung iba kung saan-saan na dyan. Kami dito na ay sabi na bawi na raw aywan. Hindi ko lang alam yun. Kalimitan po sa amin, ako po hindi nakapag-aral. Sa palagay ko po, kahit po kami mga katutubong Tagbanwa lamang, kailangan po sana namin yung edukasyon para maitaguyod naman namin yung aming mga sarili, na hindi po kami niloloko ng mga taong marunong sa pagpinta ng pera, makabasa, yung mga pipirmahan na hindi namin alam, yung pala ay masama na yung intensyon sa sarili namin, mga Tagbanwa. Saan timba mo ito? Kulan mo lang yung mga ito? Yeah. Parehas yung mga anak ko. Kung 5 sila, bawat mag-alis dito. Sabi na, wala kaming pampapil. Sabi ko, bago muna, mag-abisin ka muna. Para pa tayong pambili. Ayun, mag-anak muna si papa mo kung ng pampapil ninyo. Ayos na rin yun, nung bawat isang araw. Siya ng isang putsukan. Yun? Kukunin namin para makapapilang mga bata. Kahit sa pangawil, mahirap na rin dito sa amin. 1 kilo bawat isang araw. Yun. 1 kilo dito sa amin, 30. Dahil sa karaming anak ko, alas pa lang hindi makaano.
kung gutom yung mga bata, kinakain din namin mga ano. Pabili namin. Ano rin kami ng pira. Magkapira kami. Siyempre, ang gano'n na rin. Makabili kami ng konti-konting bigas. Yun ang maano namin sa mga anak namin. Yung taho na rin mali, yung bago pang walang mga ano niya. Yung walang pakpak. Kaya yung sinasabi nila sa amin, dinara. Katawan na siguro, bulag. Puno ng sustansya. Tingkad po kami. Yan yung pinakabitamin ng mga bata. Delikado. Cute. Mahirap po mag-aral para sa amin kasi po napakalayo kami sa eskwelahan. So, minsan gipit po kami sa pera, gipit po kami sa pagkain. Kaya hindi po kami makapag-aral sa malalayo. Ngayon po, yung iba wala talaga, hindi nakapasok. Pero yung medyo matyaga, doon talaga sa malayo, sa Alaba. Gawa na lang namin yung magtutulungan kami, pinabayanihan nila, para magkaroon lang kami ng school dito sa Berg. 3 taon na ang pangako sa amin, 2 taon. Magkakaroon kami ng school dito, may magtuturo ba? Kaya lang, hanggang pangako na lang yun. Labing isa, 3. Tapos yung 2 ko ngayon, bali 5 sila nakapag-aral doon. Natyaga na lang. Gusto rin namin na kahit anong makain, siyempre dito malapit. Hindi ka na magagastos ng gasolina. Sa Alaba sila nag-aaral. Yung matyaga, yun makaaral. Pero yung iba, wala talaga. Mahirap. Lalo na ngayon, yung gasolina mahal. Ako marami pong gusto dito sa lugar na ito. Una po, may mga punong kahoy kami, may mga mangrove kami. And then may sapa kami na kung mauubos man yung isda sa dagat, dito po kami sigurado na may nakikita sa ngayon na isda na pwede namin itong pangalagaan para sa aming kabuhayan. Kaya po ito mahal namin yung lugar namin dahil dito kami namulat sa pamumuhay na maayos. Kahit po kami ay mga mahirap lamang sa aming mga pansarili, hindi kami nakapag-aral, pero yung humahanga po kami sa ito yung pamana sa amin ng aming mga ninunong lugar na katahimikan. Tanya layun pa di madanasano. Madanasano lawang baliwag oroki manyang tanyang pagpayuan niwan. Ganda na lang, ma'am. Kasi pag kumanta ko,
tungkol doon sa mga kanta ko kung sa Tagbana pa. Nung mamatay ang magulang ko, naalala ko tuloy. Na dito kami iwan sa lugar na dito. Kaya sa mga kantang tableng, diyan namin kinukuha lahat ng kumpuso sa mga kung paano kami sinilang ng mga magulang namin dito, kung paano kami na tao. Kaya yung kinanta ko kanina nasabi, ito rugal ng bug, mahirap po talagang iwanan. Maiwanan ko lang siguro yung rugal namin kung patay na rin ako. Hindi dyan, pinaalis doon kami sa Quezon, pinaalis. Yung tiga Kalawit, yung nasa Burabod. Yan pa sa una-unahan. Kalawit. Lagay lampot. Dito mga pamangkin ko, mga pinsan. Kaya kung minsan hindi ko na rin halos sila makilala kung hindi sila magkakilala sa akin. Hindi ko na sila makilala. Kaya mag-alis ako, tagal-tagal ng panahon, hindi ako nakakabalik-balik. Ngayon din lang. Siyempre, parang masaya na rin ang kaisipan ko kaya silang lahat dito, ipon-ipon na rin. Ayos na rin ang kalagayan nila dito. Ako kitarandan man tanga magkuhan, kaya ang kasun niya, kapilitan kita yung pagkain. Nada, kita magbuat. Primero Marcelo yun. Kaya pag Marcelo, wala ka nang magawa. Panay sundalo ang nag-ano dito. Mga aso, pinamaril na, lahat na medyo kung hindi mo na madala ang aso mo, barilin na lang. Nasa radyo kami nakikinig, yung mga panahon na yun. Nasabi na alis na si Marcos. Kami na mga kasama ko, siguro pwede na tayong makabalik. Wala na pala yung nag-ano sa atin. Ilang motor kami nagpunta dyan. Mabuti lang yung pare namin noon, yan si Bishop Juanes. Yan ang pare dyan sa Busuanga. Yun ang naghingi na, sabi niya, kahit
misa lang kami dyan sa pier ng Quezon. Pinahintulatan kami. Yung pagpasok namin, hindi na kami sakay uli. Pagbabar, tuloy. Baba mga tao. Labanan ko na lang yung labanan ko na lang sila kahit na ako mamatay sa hindi na ako mag-ayos dito. Patay na lang niyo ako dito sa lupa ko. Dito ako mapakamatay. Ginawang santari ng mga hayop. Mga galing sa Afrika, Kenya. Binitawan dito ng iba-ibang klaseng hayop. Na hanggang ngayon yun din ang ano namin dito. Ang problema. Dahil ang mga hayop na yung binitawan, ang lahat na tanim mo, kain din nilang lahat. Kung walang bakod. Palagi kami na lang magulo dahil nga sa hindi ko nga malaman itong gobyerno natin kung bakit ganito. Imbis na tulungan ng mga tao, total, hindi rin kami naghihingi. Nagbubungkar kami ng sarili namin. Hindi kami nanghihingi sa gobyerno. Kung mapagbigyan kami, hindi mas lalong mabuti. Pero kung wala, self-supporting kami. Marunong kaming mabuhay na nung nalipat kami dun sa Burabud, talagang feeling ko hindi rin ako sa Burabud, parang dito rin ako sa Kalawit. Yung mga ganun, mga panaginip ko para dito sa Kalawit. Ayun, kahirap sa Burabud. Hindi makasapat yung pananin doon. Sa ngayon, nakabalik na kami, wala nang problema kahit sa mga gulay, mga palay. May kunting taniman kami, ayos na, sapat na yun sa amin. Pag masamang panahon, talagang takbuhan ng mga tao dito sa Kabkawan. Mga walang tuway at saka ito, mga ganito. Maayos na sa amin, yan ang pang-ulam namin. Iba, nakakatustos ang iba sa pagpaaral ng mga anak niya. Grade 6 lang. Kasi ang layo nga ng school ito at saka mahirap talaga ang mga tatay ko. At saka yung tatay ko walang hilig magpaaral sa amin, puro lang bungkal. Magtrabaho, kung hindi ko magtrabaho, paano ang abutin? Mas mabuti sana ang nakapag-aral. Iba ang nakapag-aral, hindi maloko. Yung hindi nakapag-aral, naluloko. Siyempre ay ari. Hindi rin abutin niya yung ano niya, isip na hindi rin tayo maka-lockdown. Yun nga, nagtutulong-tulong kami kasi yan ang katutubong kaugalian namin na kung ano man ang mga gawin namin ng mga pang komunidad na mga kagamitan, tulong-tulong kami nga. Yan kaya ginagawa yung stage na yan kasi unang mag-graduate ng SAIS. Kaya yan pinapilitan namin matapos para maayos ang pag-perform ng kanilang mga programa.
bago pa lang ito nabuksan muli, mula nung kami paalisin dito, nung paalisin kami ng 77. Tapos nabuksan lang ito ng school ng 2008. 4 na taon pa lang na bubuksan. Tulong-tulong na sa pag-iisip ng mga matatanda kung paano namin matugunan yung ganong magkuha ng school at saka yung partisipasyon namin sa hinihingi ng mga kuha ng school. Ay, salitang kilos. Charlie, magbigay pa ng ibang halimbawa. Ha? Salitang kilos o pandiwa. Sana pagtapos sila ng kanilang gusto nilang tapusin kurso at maibalik nila rin ang tulong na para sa pangkatutubong kabutihan. Yun ang hangad namin. Laban, sulat, awit, sayaw. Yun nga gusto namin, ang paraan na gusto namin mangyari, isali namin sa mga bata ngayon para yung mga bata matuto pa rin yung mga kultura namin noon. Kaya yun ang pinapractice namin ngayon na gusto namin ituro yung matatanda para may marong mga bata na sa elementary ngayon, pwede sila rin magsayaw kagaya siguro mamaya makikita nyo rin kung magpalabas sila ng pagsasayaw nila. Kaya pinupursige namin na mabuo namin ang ganyan, samahan para mapakita namin sa mga anak namin, mga apo na tuloy-tuloy rin ang pagpaunlad namin mula pa nung sa aming mga ninunood. Plano ni nanay